Bible in 2 Peter chapter 10. Second Peter chapter 2 verse 10. Isa lang verse atong pagabasahon. I request everybody to please stand as we read the word of God. 2 Peter chapter 2 verse 10. Sundan na lang ko ninyo, gamit ninyo mga mata. Ako na lang pakusgon sa pagkabasa. In verse number 10, but chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government, presumptuous are they, self-willed, they are not afraid of speak of dignities. So let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw naghatag namo o kadaugan nga makabot sa balitumanan para pagsimba kanimo diha sa Espiritu kamatuoran. Dear Father God, nagapray me sa mga Sunday School garon as we continue sa danger ahead, Ginoo, nga pagkatulunan bahin sa mga false prophets and false teachers. We pray, dear Father God, ikaw maghatag na magpadayon nga kaalam, nga masabtan namo imong pulong nga kami mahimo nga mawarn kami o kahimo nga kami mahimo nga mabinantayon ni Ginoo. Dear Father God, ang Sunday School ikaw mag-bless ka namo sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So, last Sunday, nagsugod na sa part 2 sa atong danger ahead. So, it talks about false prophets and false teachers. Unsa ilahang mga characteristics. Number 1, characteristics nga itong pagigisugutan, please. So, na sila yung mga bold accusers na sila. So, pag-akusuranta bisag unsa, no? Nga na mga false teachers. So, mga false teachers. And number 2, kanang gitawag nga brute beast. So, kini ato padayon sa brute beast kay naghunong tani ani bahin sa Romans chapter 1 verse 28 to 32. So, ato ni pagabasahon Romans chapter 1 verses 28 to 32. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind and to do things which are not convenient. Verse 29, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. In 32, who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Take a look at this one. Ang mga false teachers, ang pagiging brute nila nga beast, or kanang gitawag nga nasa sila gitawag na irrational nga pagiging pagkatawo, they neglect kung sa yung gusto nila, gusto sa Ginoo sa ilaha. Ang gusto nila is ilahang kaugalingon. Ang ilahang gitawag nga last. Kung atong balikan sa verse balik lang tagamay sa 29 Romans 1, being filled with all unrighteousness. So here kung tanawan nimo, kini ang mga gitawag nga mga characteristics ng mga gitawag nga false teachers, no? Kinitanan, kanang bayan, unrighteousness, fornications, wickedness, covetousness, maliciousness, and so on, so forth, kanang tanang ginabuhat nila, that is gitawag nga lust. No? Mga pangibog na siya. So Peter unmasking those men in devastating to their persona and arrogant claims as their religious teacher. So while posing as religious authorities, they demonstrate their own spiritual bankruptcy. They are without the Spirit of God, and they are deceivers who are them deceived. So, we Christian, ginanglan dili ta pailad ani mga tawo. No? We all know sa unrighteousness. Kabalo man taon sa mga unrighteousness. Kabalo sad ta ka nagitawag nga fornication. So sa mga young people, ayaw mo kasuko kung panalitan, dili pa mutugutan nga magminyo or maguyab-uyab. No? Kaya kung panalitan, dili pa man day mo magminyo, nga na mag-uyab-uyab pa man mo, basin mo fall mo aning fornication. Sabi nila,
Ano man out of curiosity, hindi po out of curiosity, meron po tayong Bible. Nga nagtudlo ka na to, that is sin. That is the last. So, base maghuna-una po, wala na din yung mga minyo. Okay, outside naman is fornication, adultery. Meron po yan. Last gyapon na siya. Kanaganing wickedness, covetousness, maliciousness, pagiging malisya, ay nako po. Nasa last gyapon na. Kining isa po, full of envy. Yung envy, maot na ganina paminawon. Kanang full pa, labaw na. Unsa nang full envy? Kasi usahin nga ni. Imong silingan na ibagong TV, ngutang na lang po kag TV. Ay mong silingan na ibagong ref, ngutang na lang po kag ref. Imong silingan na ibagong motor, ngutang na lang po kag motor. Pag kuman, gibilin na day tanan. Ikaw na nun, dako na kag utang. Full of envy na. Bisa ka na mga amigo-amiga ninyo, kiniganahan ako ang amigo, kay kato siya na, si amigo ing ato. Ayaw na pag-una-una na, that's full of envy, dili na iya sa Ginoo. Kanang gitawag nga debate, kanang sige glalis, kana. Ang gilalisan na ba, kung usay na una, itlog bag manok. Lalis ma po ana. Pero sa pulong sa Ginoo, manok yung nag-una. Fowls of the air man, wala may egg of the air. Diba? Fowls of the air. So, manok yung nag-una. Kung lalaisan pa ninyo nag-science, bahala na kayo. Pero debate, dilog yun na iya sa Ginoo, magdebate sa mga way pulos ng mga butang. Deceit! Mangilad! Tas whispers, ay ka na. Mga marites, usahay nga ni, dili lang ni whisperers. Busybodies pa ni. Next. Backbiters! Mga kaigsunan, dili kinaya sa Ginoo, mamaak taglaing likod, dili pud pa sa nga. Backbiters baka nang mayo kay mustorya basta nasa tubangan. Oy, pastor, good morning. Kana bitaw siya. Kana backbiters na. I hope Christians walang ganun. Bisag isig Kristohanon. Bisag sabihin natin na manggoy mo ingon nga kini siya regular nga Kristohanon, kini super nga Kristohanon. Walang ganun. Kita tanan pare-parehas tayo. No? Parehas lang po tayo. Proud. Unsa nang proud? Kini mahilig ni sa ay. Ako bitaw sa una, gihimo bitaw na ako sa una. Ala nindut. Ako pud sa una. Kana mga proud na mga tao. So, wasiwasan na po nato. Kining inventors of evil things. Na mga gibuhat, mga butang, para sa kaayuhan unta. Pero ang uban, pangitag pamagi aron i-twist na siya. Di ba? So, pero kung padalitan, nakabalo na siguro nga dili mayo, ayaw na lang nato na awat-awaton pod. Di ba? Kay inventor of all evil things, naku po, delikado yan. Agoy, next. Disobedient to parents. Young people po. Ayo. Young people. Bisan bang ang imong giniganan dili pa Kristohanon, you must not be disobedient to them. Be a good example and be a Christian to them. Sir, wala man ano ko, dili mag-Kristohanan akong ginikanan. That is your parents. Ingon ba sa pulong sa Ginoo? Children, obey your parents in the Lord. Di ba? Hindi sinabi na children, obey your parents nga Christian. Di ba? Children, obey your parents. Magkinaon sa balibalihon pa man imong kalibutan, ginikanan gyud nimo. Ginikanan gyud ninyo. Next, without understanding. Kini. Unsa nang without understanding? Usahay dili niya gusto sabton. Gusto niya yung iya lang. Gi-explainan ka nga kini siya mas maayo ni para nimo. Di ko anak kini akong gusto. Di jud siya mo sabot. Bisag explainan mo isa duha, nagtabang na pud mo isa ka company niya pero di jud siya gusto. Without understanding, di mo sabot. Next, covenant breakers. Yung mga mahilig mag-promise dyan. Yung mga mahilig mag-promise dyan, wag ko kayong mag-promise kung hindi nyo po gagawin. Ginoo, last na gyud ni Ginoo. Muhimo na jud ko. Musubmit na gyud ko nimo Ginoo. Pagka Monday to Saturday, ambot asa. I hope hindi lang kayo Saturday mo commit sa atong Ginoo. Every day. No, every day. Without natural affection, daghan na ni karon sa atong kalibutan. No? Hindi na natin pwede ma-explain. Napay unmerciful. Kanigya dili maluluyon, murag sala gyud ta sa Ginoo ani.
Kay usahay, mas nindot nga mahimo kang merciful, mahimo kang gitawag maghitagon kay vloggers ka. Kaya nga naman, mapakita mo sa uban, daghanan ni mo comment, oy, hala, buutan kay si ano, ganinganan nga na. Wala man tayo doubt, wala man tayo siguro nga masamang intention, ana. Pero usahay, mas nindot, kung mahimo tag maluloyon, bisag walay kamera, bisag walay ni tanaw nato, munay buot pasabot nato. Dili nato kinahanglan comment sa uban aron mahimo ka maluloyon sa uban or mohimo og maayo para sa uban. Next. Who knowing the judgment of God that they which commit such things, daghan na to, di ba? Yung mga nag-commit na to, they that which commit such things are worthy of death. Not only do the same but have pleasure in them. Guys, hindi bot pasubot nga ikaw wala ka naghimo ani nga butanga katong mga gi-mention dito. Pero kung naa kay pleasure atong mga butanga, apil ka. Usay bot pasabot. Kabalo ka nga sala, pero dili tuod ka naghimo ana, pero nahimo kang partakers. Alam niyo yung partakers? Usay bot pasabot partakers. Panalidan, amigo mo. Close kay mga amigo. Kabalo ka nga na siya'y uyab unbeliever. Ngano kaya naman perminti may example, no? Sige na lang. Panalitan na, naiuyab imong amigo. Close kay mong amigo. Unbelievers. Pares mong Kristohanon. Hanya, okay lang na. Wala bitaw na kabalo. You are partakers of it. Party ka, ana. Hanya nga, ang uban nag-inom na dira. Ikaw nakakadira. Wa man ko nag-inom, partakers ka na kay wa ka badlong nila. Ang uban simple na lang og baraha, ginagmay ra man ni. Nakakadira, badlongan na sila. Samot na ng tapad ni mga nangatulog. Lalo na pag nasa simbahan. Sunday school pa lang, naabot na lang sa divine service, tulog pa. Sayang, nakalimutan ko magdala ng habol ug unlan. Kaya nga naman, nindot duulan, oy. Pag man, oy Brad, huwag kayong maingay, naiistorbong natutulog. Lagyan natin ng habol ug unlan, aron mayong pagkatulog. So, hindi tayo matulog pag nasa simbahan. Kaya ang purpose nato sa simbahan, hindi para matulog. Kaya base na mo kang partaker sana. Ang uban, magtalaga pagani magpagkaon. Huwag na kayo magdala pagkaon, kaya dili man ni movie, theater, simbahan man eh. Nagdalag snack, akala mo nagtangan sa lidaw, wali diha. Abi na ako, gibadlong pod sa uban. Psst! Nangayo di ay. Partakers ka na. May mas na nga kayo, grabe pa rin kayo kumain sa loob pa ng simbahan. Yung mabaho pang pagkain. Hindi na natin advertise base mamaya madaghan kay online ra ba ta? Ayaw na oy, oh. But have pleasure in them. Naamo sa simbahan, nata sa simbahan. Tapos yung mga cellphone po natin, mga kaigsuunan, kung mahimo, i-airplane mode na ninyo, kay tintal na siya. Nagsigimog cellphone, kahit sabihin pa natin, hindi ko kayo nakikita dito, kahit sabihin pa nagitago-tago na ninyo, ang Ginoo nakakita ninyo, ay? Kahit sabihin natin, wala ko yung mata dira, pero here, take a look at this one. These deceivers who deceive themselves, giilad na ninyo yung kagalingon. No? Giilad na ninyo yung kagalingon. Peter points out, or Peter reveals the inner thinking of these men. God knows the heart of all men. God lays bare the illicit thoughts of these false teachers. Na yung mga illicit, kanang sa illicit, mga karality lang gusto nila ba? Ang gusto nila, pag nasa simbahan, kay bugnaw, hayahay, nindot, kat matulog. Hindi po tayo matulog dito. Nata sa simbahan, aron pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, please next. Next. Ayo. Ayan. Lust is always an irritant but is never satisfied. Permintining katol. Mga kamot ninyo usahay, na may ginabutang dari, saan na ginabutang sa mag-ML dari? Ala, kaya nga naman yun, para dili mapas mo ang
Kaya mga young people karon, sabi nila, kinahanglan i-exercise ang body. Naanin nindot, mag-gym. Nindot na kayo. Karon, mga young people nga mahilig mag-ML, kung magko or dagko ninyo. Muri kusgan ninyo. Yun. Last is always an irritant. Katol ni permente. Pero bisa pa unsa akong kakatulan ni, di gyud ni masatisfy. Kanang pangibog, di gyud na masatisfy. Karon na kay naibugan diri, sunod na po diri dapita, sunod na po dito dapita. Wa gyud na, di gyud na masatisfy. Next please. Last is not only unsatisfactory in nature, but is also brings men to uncontrollable bondage. Dili gyud ni mapugan. Mahimo kang piniriso ani. Mahimo jud tang piniriso ani. Kung dili ta magbantay. Kung permindi lang carnality ang atong ipairal, wala gyud. Mahimo kang bondage ani. Una mo ingon sila nga tudloy daw ko unsaon pag ML. Tudloy. Sugod man ang umpisa. Magsugod gyud nag-umpisa gyud. Sige tudloy ko. Pag natudloan na, tudloan po sa uban, ingani o dapat, ingani o. Tapos, kabalo ka mo tanker, kabalo ka mo sinong sniper, pambihira kayo. Ang galing nyo magturo, pero sa pulong sa Ginoo, di mo katudlo. Uncontrollable bondage. Mas magaling pa tayo magturo og ML, pero sa simpleng pulong sa Ginoo, nga pwede na ito i-share, nga mabag ang kinabuhi sa tao, hindi natin ma-share. Mas magaling tayo magturo sa iba na mga ganito, ganyan, pero hindi nato mahimo nga magtudlo para sa pulong sa Ginoo. Next please. Unsaon man nato nga dili ta mahimong bondage ani nga gitawag nga mga salaan ni. Romans chapter 6 verse 6 to 7, knowing this that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Kitang mga Kristohanon, dili neta, dili neta piniriso sa yawa, dili neta piniriso sa sala. Kay iyan nata sa Ginoo, we are freed from sin. Dili mo tang gawas nun na taana. Ganahan pa man ko ani, dili na kaganahan na oy, huna-huna ara na nimo. We Christian, meron na tang first is yung human nature nato, or sinful nature nato, and the divine nature. Nasa inyo po, na ninyo, kung kaysa inyong padako na. Kung inyong gipadako ang sinful nature ninyo, no wonder, hantod karon di ka nitubo. No wonder, hantod karon, bisa mag-ingon sa pulong sa Ginoo, mabadlungan ka, manluod kita. Why? Di man ta nitubo. Usay, may ingon rata nga, murag ang simbahan, entertainment na lang. Kay nindot mo wali siya to, katawaanan na siya. Pangutan na, unsay point sa wali, puro katawaanan, puro joke na ibawaan. Di ba? Pero to tell you honestly, dapat yung divine nature inyong gipadako. Ang imong divine nature permitin yung gipakaon. Why? Usay, mas taas patag panahon sa lain nga butang kaysa sa atong pag-ampo, kaysa sa atong pagbasa sa Bible. Minsan mas daghan pa tang panahon mula kwatsa. Gamit inyong motor ngayon unta gipangayo ninyo sa Ginoo. Unta gigamit sa Ginoo. Mingon sila nga mugamit ko cellphone kay naaman akong Bible sa cellphone. Pero pangutana, when is the last time na open niyo ang Bible application ninyo sa inyong cellphone? Kamoy makatubag ana. Kamoy makatubag ana. Siguro nga ang uban gani dira hindi man sayop nga na Bible application. Kay si Undo nga na Bible application sa cellphone niya, ipatukar gani niya sa iyang sakyanan. Usaya mga sakyanan po nato ang tukar pangkalibutan para di katulog. Bible ang gamiton ninyo, nay audio. Mapaminaw pa mo. So false teachers are also active to engage in luring unstable Christian. Kini. Next, paliw ko sa next slide. Having eyes full of adultery that cannot cease from sin, beguiling unstable souls. Christians, I hope dili mo unstable souls. Why? Mailad yun mo ani, mga Christian ni ani. Madalag yun mo ani nila.
So unsaon nato nga dili ta mahimo nga gitawag nga unstable soul. Basa ka sa pulong sa Ginoo pagkat-on. Salamat sa Ginoo nga naay gitawag nga part-time Bible school. Pero some of us naay time unta kahit part-time na lang di gyud maghimo kay nga naman mas nahimo ka pang full-time pag gabi na sa ML ninyo. Sino nabilar diha taas kamot? Dili mo taas kamot kay may ilhan pa noon mi. Oy, tanawan ninyo, basta ni natulog diya, ka na mga naghari-hari, naglingkod, ana. Diretso nagkatulog, badlong nga. Palihog ko be? Palihog ko badlong. Dili ta matulog diri. Kaya nga naman, unstable soul na ka kung ingana ka, kung magtulog-tulog ka lang. So, kung kinira ba mga false teacher mo ni tanaw nila, kini, dali pa ni mailad. Brad, kuyog ta Brad. Kay gini, dako ning ginansya ni. O ginansya na bud. Wa patanahuman ana. Adi na ta magisgutan na kay basim suko na mo. Di na ta magisgutan na pero beguiling names catching kumbaga naay mga we are catching through bait. They are recruiters with their devious ways. Kinsa may mga mailad ani katong mga Kristohanon nga unstable sa ilahang pagtuo. Unstable silang pagtuo. Peter warns the unstable people and the danger of falling away from the steadfastness of the faith. We Christian, kinahanglan atong pagtuo, kinahanglan firm gyud diya sa Ginoo. No? So we must be firm. And false teachers train themselves to desire with forbidden. Kung unsay mga usarbay ko ng dili maayo, muna'y ganahan nila. I hope Christians wala na mailad nato nga naari mga false teachers maabot dire nga uy kini imong buhaton no kini iya man ni sa Ginoo. I hope dili ta mailad. Makabalo ka mo discern what is good, what is right. No? So number 3. Number 3. Balaam's way. Kailan mo ni Balaam? Kinsa si Balaam? Taas kamot. Wa mo kailan ni Balaam? Bible student. Kisa si Balaam? Yes. False prophet. Okay, false prophet si Balaam sa Old Testament times. Si Balaam, giingnan siya sa isa kahari. Balaam, prophet man ka. I-curse good yung mga katawhan sa Ginoo. Muni ano ron? I-curse ning katawhan sa Ginoo. Karong kabalo si Balaam nga karang katawhan sa Ginoo dili na ma-curse. Mga Israel. Dili sila ma-curse. Kay iya gud sila sa Ginoo. Ayo mahibaw-an nato, masabtan nato ba? We are of God. We are the sons of God. I hope dili jud ka maingon nga maila, dili ka ma-curse ani. Pero usahay himuon ni Balaam. Nangitag pamagi si Balaam, false prophet. Usahay himuon niya. Kabalo siya nga dili mailad or dili na ma-curse ang katawhan sa Ginoo. Pero unsay nangita siya pamagi kay nga naman gibayran man siya sa hari. Gibayran siya sa mga hari. Subot mo sabot, ang Balaam's way, kwarta ra gyud gipangita ni. I hope nata sa simbahan di tungod sa kwarta. Nata sa simbahan tungod sa atong Ginoo. No? Ayaw mo kasuko na ako ngano kwarta mga naa sa pulong sa Ginoo man God. Kay kung dili pa nagisgutan dire, dili ko magisgut po naman dire. No? Who loved money and was willing to pursue even in disobedience of God. Unsay gihimo ni Balaam aron nga ang mga Israelites mahimo matunglo sila. Naghimo siya pamaagi. Unsa maghimo niya? Giilad niya ang mga unstable souls. Unsa gihimo niya? Gihimo niyang idolatrous. Gihimo niyang gitawag nga immoral nga scheme. Mo'y gihimo ni Balaam. Kabalo unta ta nga naay gitawag nga idolatrous. Unsa na idolatrous? Ang ML nato, ang mga dula nato karon idolatry na. Why? Mas mahaba pa ang panahan mo ana kaysa sa Ginoo. Hanya, dili man niya akong Ginoo. Wa ta na sayod kay ang idolatry ba dili ba image lang. Ang idolatry dili lang pictures. Nga makita nato sa mga laing simbahan, ang idolatry kung isay pirminti nimong giatubang kana. Kaya usahay dili pod I'm not against nga mag-alaga kayo ng baboy pero buong panahon yun nandun na lang sa baboy.
This was just a story ha, nakatawala juga sa story bahin kang undo kay kang rulan. Nya pa mag-alaga tag itoy. Nya dili lang kay nay parbo madaot atong baboy. Patyo na lang baboy para natay itoy, patay. Murag nangitag pamagi ba, murag si Balaam. Di ba no? We Christians, kabalo taon sa idolatry. Hindi lang images. Unsay man, dapat ang time nimo nasa Ginoo. Yun ang gina-idol nimo, dili kay si nasa mga salida ay mga vloggers karoy, yun ang mga idols ninyo. No, you might not idolize them. Idolize ninyo si Jesus Christ. Yun dapat na permitin nasa Facebook ninyo, hindi yung kung magmahal ka lang, huwag ka magmahal ng sobra. Bakit daw? Para kung masaktan ka, hindi rin sobra. O, ang galing yung humugot, di ba? Pero ang hugot ninyo, mas magaling pa. Pero ang Facebook ninyo, ang nakikita, puro hugot lang. Huwag pulong sa Ginoo. O, di ba masakit? Masakit talaga yun. Kasi pulong sa Ginoo. So, pero tibanin na nato ni, kining gitawag nga danger ahead or kanang gitawag nga false accusers nato, natay gitawag nga mga brute beasts, mga Balaam's way o mga false prophets, umaabot ra gyud ang ilahang distraction. Timan ini, umaabot gyud ang ilang distractions. It's either sabihin natin kung panalitan naman sila sa church, basin maabot ang time wala na sila sa church. Or basin mahimo silang ma-divide siguro ang church. I hope, I do and pray nga dili gyud ma-divide tungod lang sa false prophets. Kaya naman di ta magpailad oy. Di ta magpailad. Conclusion. Human ako. Amen na mo. Yan, very good. Magaling kayo pag conclusion na ha. Conclusion. Be faithful to God alone. Be faithful to God alone. Hindi namin kinahanglan nga i-praise ninyo, i-praise ninyo ang pastor sa atong Ginoo kamo. Diya mo mahimong faithful. Next. Serve God faithfully. Sabihin man natin, hindi kami marunong kumanta, hindi kami pwede pang choir, pang soloist lang kami. Gamitan inyong mga talent para mahimong gifts na para sa Ginoo. Ang uban, maayo mo kanta. Salamat sa Ginoo, mga maayo mo kanta. Pero gamitan intawo na para sa Ginoo. No? Ang uban, may sila nga, di mami kabalo mo kanta. Ipagamit inyong kinabuhi para sa Ginoo. Serve God faithfully. Rely on the power of the Holy Spirit to carry God's will in our lives. Hindi yung ora-orada ta magdesisyon. Hindi yung makita lang ka nga kini maayo, kay kini siya, kay kini. No. You must rely on the Holy Spirit in your lives sa God's will para sa atong kinabuhi. And lastly, obey the Word of God. Kini lang wala nga po tayong personalan. Kung nasaktan man kayo, kung maigo man mo sa wali, kung maigo mo sa Sunday school, salamat sa Ginoo nga maigo pa mo. Kaya nga naman, makatok pa ang Holy Spirit diha kaninyo, aron mausab kita. Obey the Word of God. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa Sunday School, salamat sa imong pulong na nagpa-remind ka na mo nga naadyoy nga mga false prophets, false teachers mabot sa simbahan. Apan Ginoo, nagpasalamat mi nga ikaw nagpa-remind ka na mo using the Word of God sa book of 2 Peter, Ginoo, nga nag-warning gyud nga mahimo gyud ming alert as Christians and we must grow in our Christian lives sa pagtuon sa imong pulong nga kami mahimong faithful diha kanimo, mahimong mga laga diha kanimo, Ginoo. Lord God, nagapraisad mi sa mga pagpadayon sa mga panimbahon karon ka kabuntagon, ikaw magapadayon ni bless nini sa ngalan ni Jesus. Amen. Break tag 5